Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ang aking isi-share ay matatagpuan sa Habakkuk chapter 3, 17 to 18. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Ang pamagat ng aking isi-share ay joy awareness. Mga kaibigan at mga kapatid, ikaw ba yung nasa kalagayan ngayon na parang nawawalan ka na ng kaligayahan sa buhay? Maaring ikaw ay matagal nang naglilingkod sa Panginoon, tapat ka naman, pero bakit hindi ka pa mayaman? Bakit hanggang ngayon wala ka pang boyfriend or girlfriend? At pag ikukumpara mo naman yung sarili mo doon sa mga unbelievers o kaya sa mga karnal, parang sila yung umaasenso, parang sila yung pinagpapala. At minsan nadidisappoint ka at parang nawawalan ka na ng joy sa yung paglilingkod. Pero alam mo kaibigan o kapatid, isa po sa mga dapat nating makita na meron tayong kaligayahan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan nito. Kaya minsan, kung ikaw ay nalulungkot at pag nadidisappoint ka sa buhay na ito, tignan mo lang itong mga eternal joy na maibibigay ng Panginoon at yan po yung magbibigay sa iyo ng motivation na magpatuloy sa buhay na ito. Ano-ano po yung mga yan? Number one, your salvation. Sabi nga nung talata, I will joy in the God of my salvation. Alam nyo mga kapatid, kahit na hindi man tayo mayaman sa mundong ito, marami man tayong kulang sa material na bagay, pero kung maintindihan lang natin na tayo ay ligtas at ang ating kaligtasan ay for eternity, ay wala na pong hihigit pang kaligayahan po sa pangako na yan ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng John 6:47, verily, verily, I say unto you, sabi ni Jesus Christ, he that believeth on me hath everlasting life. Mga kapatid, ang blessing pala sa atin, meron tayong buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, hindi yan maibibigay ng daigdig sa atin. Bibigay ng daigdig yung mapansamantalang kaligayahan, pero yung buhay na walang hanggan, sa ating Panginoong Hesus lamang matatagpuan. At ito pa ang blessing, sabi nga ng 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Wala ka mang sariling bahay dito sa mundong ito. Wala ka mang sariling property. Pero ito ang blessing, pag ikaw ay mananampalataya, merong kang tahanan sa kalangitan na hindi masisira, walang makakaagaw sa iyo nito. Kaya yan po ang maging kaligayahan natin at sapat na kaligayahan na maunawaan natin na meron tayong kaligtasan, meron tayong buhay na walang hanggan. Pangalawa, your sonship. Yan po yung makita nating kaligayahan. Sabi nga ng verse, I will joy in the God of my. Pag sinabing my, it speaks about relationship. It speaks about sonship, yung pagiging anak ng Diyos. Sabi nga ng John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kaibigan, napaka gandang pangako nito na pag tayo pala'y nanampalataya, tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, hindi lang tayo binigyan ng buhay na walang hanggan, ginawa pa tayong anak ng Diyos. At napakaganda nitong pribilehiyong ito. At bilang anak ng Diyos, mababasa natin sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Aba, hindi na pala natin kinakailangan dumaan kung kani-kanino. Pwede na tayong directly makalapit sa ating Diyos, sa ating Amang nasa langit, kasi tayo ay anak niya na. Kaya wala na pong masihigit pa sa kaligayahang ito. Yun nga lang, maging anak ka ng mayor, tuwang-tuwa ka na. Maging anak ka ng presidente ng Pilipinas, tuwang-tuwa ka na. How much more na nalaman mo based from the scriptures na ikaw ay anak ng kataas-taasan, anak ng Diyos. Hindi lang po yan, kundi pangatlo, yung atin mismong Savior, ang kaligayahan na siyang pagkunan po natin. Sabi nga, I will joy in the God of my salvation. Hindi po anghel lang, hindi anghel, hindi propeta, hindi tao ang nagligtas sa atin. Ang nagligtas sa atin mismong ang Diyos. Mga kapatid, sabi nga ng Psalm 23 verse 1,
pag naunawaan natin na ang Diyos ay sapat na, sabi nga nung talata, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na akong hahanapin pang iba. Naunawaan ito ni David. Naunawaan niya bilang isang shepherd boy na ang Panginoon, ang kanyang shepherd, wala na siyang hahanapin pa. Kaya makita lang natin na ang Diyos mismo ang nagligtas sa atin. Siya ang ating tagapagligtas. Then wala na pong joy na hihigit pa dito. Kaya nga, ang blessing dahil si God ang ating Savior, sinasabi ng Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie. Since ang ating Savior ay ang Diyos, pag siya'y nangako sa kanyang salita, hindi siya magsisinungaling. Kaya mga kaibigan, wala na pong hihigit pa sa mga pangako na yan ng Bible sa kanyang mga anak. Yes, maaring sa ngayon, hirap ka pa rin financially. Maaring sa ngayon, wala ka pa rin partner sa buhay na ito. Maaring sa ngayon ay marami kang mga pinagdadaan ng mga problema. Maaring may karamdaman ka. Kumbaga, nasa situation ka na parang nawawalan ka ng joy. Hindi po. Meron pa ring joy pag tumingin ka sa Panginoon. Makikita natin na yung kaligayahan na yan ay hindi kayang maibigay ng sanlibutan. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya at tayo po ay Kanyang bibigyan ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng sanlibutang ito. Kung ikaw ay pinagpala ng videong ito, like and share. God bless us.